Sa nakaraang kwento natin ay nabawi na ni Yonwoo ang mga items na kinuha ng mga ulupong na mga barumbado kay Henova at may pasobra pa. At sa pagpapatuloy ng kwento, hindi naman akalain ni Henova na mababawi pa ni Yonwoo ang mga kinuha sa kanya na mga items at kinonfirma naman ni Henova na kung pumasok ba ito sa gulo at minura niya pa ito. Kaagad namang kumalma si Henova at tinapat niya si Yonwoo sabay sabi niya na si Yonwoo ay isang uri ng tao na hindi naman makikinig sa kanya at nagagalak naman siya dahil nakabalik ito ng ligtas at inutusan niya si Yonwoo na dalhin niya ang kanyang dala sa loob. Habang papasok sa pintuan si Yonwoo ay nakangiti naman siya na pinagmamasdan si Henova. Lumipat ang eksena kina Fante at Edora at dito mayroong nagulat sa kanila na siyang ikinagalit naman ni Fante at sinuntok niya ang mesa dahil sa labis na galit niya dahil nalaman niya na nasa labas ng distrito si Yonwoo at napatanong naman siya na kung ano ba ang ginagawa niya doon ng biglaan. Tugon naman ang nag-uulat sa kanila na si Hoarder ay kasama niya ngayon ang Master Blacksmith na si Henova sa buong magdamag dahil ang Master Blacksmith na si Henova ay hinaras ng nasa Underworld na clan subalit inasikaso na ni Hoarder ang mga yon. Napalitan naman ang galit ni Fante at napangiti ito dahil mayroon siyang pinaplano. Narinig naman ni Edora ang pangalan ni Henova at ayon pa sa kanya na narinig niya na ang pangalan na iyon dati. Makalipas lamang ang ilang araw ay naayos na ang tindahan ni Henova at tinanong niya naman si Henova na kung ano ba sa tingin niya. Nagtataka naman si Henova na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Tinanong niya naman si Henova na kung hindi ba naging mas maganda ang kanyang tindahan at pagawaan kumpara noon. Minungkahi naman ni Yonwoo na dapat pasalamatan niya siya. Hindi pa inaamin ni Henova na maganda nga ang bago niyang tindahan bagkus ay sinabi niya pa na si Yonwoo ang may gusto na matapos agad ang Ice of Guys sa lalong madaling panahon kaya naman sinabi ni Henova sa kanya na halata naman na ginagawa lamang ni Yonwoo ito upang mas madaling matapos ang Ice of Guys at dahil dun ay sinabi niya pa na wala siyang dapat pasalamatan. Napaisip naman si Yonwoo na kung mayroon bang salita na pwedeng ilarawan kay Henova. At bigla niya namang naalala ang isang babae na may ihalintulad niya kay Henova at ang babaeng ito ay si Tsunere. Tinanong naman siya ni Henova na kung mayroon ba siyang sinasabi. Umiling naman si Yonwoo sabay sabi niya na wala naman siyang sinasabi. Makalipas ang ilang oras ay gumagawa na si Yonwoo ng isang sandata at habang gumagawa siya ay ginagamit niya naman ang kanyang Dragon Eyes kaya naman nabigyan siya ng kakayahan na makita ang nakatagong kapintasan. At ngayon ay tumaas na sa 22.9% ang kanyang karunungan patungkol sa Dragon Eyes. Pagtapos iyon mabasa ni Yonwoo ay sa isip-isip niya naman na ngayon ay alam niya na kung bakit ang lahi ng mga dragon ay kilala bilang pinakamatalinong lahi sa buong mundo. Naisip niya naman na kahit na parte lamang ng kapangyarihan ng Dragon Eyes ng dragon ay napakamakapangyarihan pa rin ito na sapat na para sa kanya na makapagpataas ng kanyang antas sa mabilis na paraan. Nasa sabik naman si Yonwoo na makita kung ano ang kanyang makukuhang mga kakayahan kapag nakumpleto niya na ang kanyang katawan sa pagiging dragon. Mas tumaas naman ang pang-uunawa ni Yonwoo patungkol sa metalurhiya. At kapag mas marami siyang matututunan ay mas marami dun siyang posibilidad na makapag-unlock ng mga kasanayan. Nakakuha naman siya ng kaalaman at ang kanyang kapasidad sa pag-iisip ay mas tumaas pa kaya naman mas magiging mas mahusay na siya sa mga bagay-bagay. Nagpatuloy na muli ang kanyang body awakening progression at kasalukuyang nasa 93.94% pa lang at makalipas lamang ang ilang saglit ay nasa 94.9% na ito at sa isip-isip niya naman na importante din ang paglago ng kanyang psikolohikal kagaya ng paglago ng kanyang pisikal na katawan upang magpatuloy ang pagpoproseso ng kanyang awakening. Napabuntong hininga naman siya dahil ayon pa sa kanya na dahil ang kanyang paglakas ay konektado sa kanyang estado ng pag-iisip subalit sa ilang kadahilanan ay nakakaramdam siya ng pagkapagod. At dito natapos niya na ang kanyang ginagawang espada at habang sinusuri niya ito ay lumabas naman sa kanyang sistema ang patungkol sa espada na kanyang ginagawa. Ang pangalan naman ng espadang ito ay Unfinished Good Metal Casting at ang tinatayang uri naman nito ay pangdalawahang kamay na sandata at ang tinatayang grado naman nito ay F at ang tinatayang tibay naman nito ay 5 hanggang 10. Ang pagcast naman sa espadang ito ay hindi pa kumpleto subalit hindi naman kapangitan nito sa unang pagtatangka. Sa isip-isip niya naman na hindi na rin masama dahil ito ang kanyang kauna-unahang pagtatangka sa paggawa ng espada. Tiningnan niya naman si Henova at dito mayroon siyang nakita at nakalagay dito kung anong klase ang taglay na personalidad ni Henova at ang personalidad niya ay medyo mahiyain.
Laking gulat naman ni Yeonwoo pagkakita niya ng impormasyon na patungkol kay Henova at naramdaman naman ni Henova na tumitingin si Yeonwoo sa kanya at bigla na namang nagalit si Henova at sinigawan niya na naman si Yeonwoo at tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang tinitingin-tingin at inutusan niya naman ito agad na bumalik na siya sa pagtatrabaho. Sumunod naman si Yeonwoo sa kanyang inutos. Subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala dahil ang kanyang pangunawa sa mga items ay tumaas dahil sa kanyang metalurhiya ngunit hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng kakayahan na makita ang impormasyon patungkol sa mga tao. Naisip niya naman na malaking kalamangan niya ito kapag nagawa niyang malaman ang impormasyon patungkol sa kanyang kalaban. Pilit namang pinipigilan ni Yeonwoo ang kanyang tawa dahil akma ang impormasyon na patungkol kay Henova na medyo mahiyain. Napansin naman yun ni Henova at napatanong na lang siya na kung nagising ba ito sa maling posisyon mula sa pagkakatulog. Bigla namang lumingon ulit si Yeonwoo sa kanya at sinabi niya na mayroon siyang itatanong. Tinanong niya ang patungkol sa kung paano matukoy ang direksyon sa paghihinang ng bakal at kung ano ang kanyang gagawin kung ang init ay lumagpas sa mainam na temperatura. Dagdag niya pa na mas mahina pala ang ibang parte nito kumpara sa iniisip niya kaya naman tinanong niya na naman ito na kung bakit ba ganito ang parteng ito. Dahil sa dami ng katanungan ni Yeonwoo sa kanya ay natigilan naman si Henova at wala man lang naging tugon. Dahil hindi na mapigilan ni Henova ang kanyang pagkairita ay napasigaw naman ito na sinabihan niya na ito na magsanay siya upang hindi siya tanong ng tanong. Tugon naman ni Yeonwoo na nagtatanong lamang siya dahil hindi niya alam kung paano gawin. Nilapitan naman siya ni Henova at sinabi niya na siya na mismo ang tutuklas ng kanyang katanungan sa kanyang sarili. Sinabi naman ni Yeonwoo na kailangan niyang turuan siya para mas mabilis siyang matuto. Napaupo na si Henova at napamura na lamang habang si Yeonwoo naman ay minungkahi niya kay Henova na tignan niya ang kanyang kauna-unahang ginawang espada. Tinanong naman siya ni Henova na kung ilang beses niya siyang guguluhin sa isang araw dahil mayroon din siyang trabahong ginagawa. Dagdag niya pa na siya ang may gusto ng komisyon kaya naman huwag niya siyang sisihin kapag bumagal ang kanyang paggawa. Tugon naman ni Yeonwoo na tapos niya nang gawin ang espada kaya naman gusto niyang ipasuri ito sa kanya. Sinuri naman kaagad ni Henova ang gawa ni Yeonwoo na espada. Ang tawag sa espada na gawa ni Yeonwoo ay Sword of a Novice Blacksmith na ang ibig sabihin na ang espadang ito ay ginawa ng isang baguhan na blacksmith. At ang uri naman ng espadang ito ay naging pang-isahang kamay na at mayroon na itong grado na E. Ang espadang ito ay mas maganda ang kinalabasan kumpara sa hinulaang inaasahan. Ang talam ng espadang ito ay medyo mapurol subalit mayroon naman itong taglay na katibayan. Manghang-mangha naman si Henova na napapamura dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita dahil ang espadang ito ay gawa ng isang baguhan na blacksmith sa loob lamang ng 10 araw. Alam niya naman na mabilis matuto ang batang ito subalit napatanong siya sa kanyang sarili na kung sino ba ang batang ito. Nahiya na namang ipakita ni Henova ang pagkamangha niya kaya naman ibinalik niya na ang espada sabay sabi niya na hindi na masama para sa baguhan at tinanong niya naman si Yeonwoo na kung tinatawag niya na ba itong espada at dagdag niya pa na patanong na kung wala na ba siyang gagawin na tama. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung ikakamatay niya ba kung papuriin niya siya kahit ni isa man lang. Agad na namang nagalit si Henova at pinatahimik niya si Yeonwoo at sinigaw niya na siya ang magdedesisyon kung papuriin niya ito o kung hindi at inutusan niya naman kaagad si Yeonwoo na mag-umpisa na siya ulit magpukpok dahil mahaba-haba pa ang kanyang daang tatahakin upang mas maging magaling. Nang marinig yun ni Yeonwoo ay sinabi niya naman na kung sa gayon ay patuloy pa rin siyang magtatanong sa kanya ng mga katanungan niya. Minungkahi naman ni Henova sa kanya na kung pwede niya bang hayaan muna siya sa kanyang pagtatrabaho. Tugon naman ni Yeonwoo na hindi niya siya hahayaan at napasigaw na naman si Henova at minura niya si Yeonwoo. Bigla namang nakaramdam ng panganib si Yeonwoo at dali-dali niyang kinuha si Henova mula sa kinatatayuan nito. At dito dumating si Fante na sumisigaw na patanong na kung nasaan na ang bastardo at ang kanyang tinutukoy ay si Yeonwoo ay dagdag niya pa na dahil sa kanya ay nagawa niya pang halugugin ang bawat sulok sa panlabas na distrito upang makita lamang siya. Ibinaba naman ni Yeonwoo ang kanyang sleeve na tila bang galit na galit at may bigla na lamang napasigaw sa loob ng pagawaan ni Henova. Makalipas ang ilang minuto ay pamipikit si Henova at maya-maya pa ay hindi niya na mapigilan ang kanyang galit at sumabog na ito at sinigawan niya si Yeonwoo na tinatanong habang tinuturo niya si Fante na kung hahayaan niya na lang ba ang bastardong yun sa ganoong sitwasyon sa sulok. Liningon naman ni Yeonwoo si Fante habang may black eye ito gawa niya.
Nagpatuloy naman si Yeonwoo sa kanyang ginagawa at tinatawag naman siya ni Fante at itinuro siya nito sabay sabi niya na kaya niya siya natamaan dahil hindi siya handa kaya naman walang bilang yun. Inaya niya na naman makipagduelo si Yeonwoo at sabi niya na sa ngayon ay natitiyak niya na dudurugin niya na ito at minungkahi niya na sa labas sila maglaban ng lalaki sa lalaki at mandirigma sa mandirigma upang matapos na ang kanilang hidwaan sa iisang paglalaban lang. Hindi naman siya pinansin ni Yeonwoo bagkus ay nagpatuloy lamang ito sa paggawa ng espada habang si Fante naman ay napahiya dahil hindi siya pinansin ni Yeonwoo. Makalipas ang ilang saglit ay lumuhad si Fante at umiiyak na nagmamakaawa siya at sinabi niya na makinig naman siya kung may taong nakikipag-usap sa kanya. Habang nanunood si Hanova sa eksena ng dalawa ay may bigla namang lumapag ng tsaa sa mesa. Minungkahi naman ni Eudora sa kanya na mag-relax muna siya at inumin ang tsaa. Nanlaki naman ang mata ni Hanova pagkakita niya ng espada ni Eudora. Nang makita ni Eudora ang reaksyon ni Hanova ay tinanong niya naman agad na kung naaalala niya na ba at sinabi niya na ang espadang ito ay ginawa niya para sa kanya noong bata pa siya. Tugon naman ni Hanova na naaalala niya na sa ngayon at ayon pa sa kanya na siya ang batang pasaway noon at sinabi niya pa na napakalaki niya na ngayon. Naalala niya naman noong maliit pa si Eudora na sinusundan siya nito kahit saan man siya magpunta at hinihila nito ang kanyang pantalon na may inosenteng mga mata at nagmamakaawa sa kanya upang gawan siya ng espada. Ininom niya naman ang tsaa na inihanda ni Eudora sa kanya at naalala niya na ngayon na mayroong batang palaging nasasangkot sa gulo na siya namang kinaiirita niya noon at nagawa niya pang suntukin ang maharlika nitong ulo. Pinagmasdan niya naman si Fante at ayon pa sa kanya na ang batang sinuntok niya noon sa ulo ay wala pa ring ipinagbago hanggang ngayon. Agaran niya namang tinanong si Eudora na kung hahayaan niya na lang ba na magpatuloy ang kanyang kapatid. Napangiti naman si Eudora at napasabi na lang siya na wala na siyang magagawa dahil ganyan na talaga ang taong yan. Nagdaan ang mga araw at si Fante ay palagi niyang hinahamon si Yeonwoo maglaban silang dalawa. Inaaya niya itong maglaban silang dalawa kahit sa pagkain ni Yeonwoo at kahit napupunta ito ng palikuran ay hinahamon niya pa rin ito. At di naglaon ay binabantaan na siya ni Fante dahil hindi siya pinapansin ni Yeonwoo at sinabi niya naman na sana ay magpanggap na lang siya na nakikinig dahil kung hindi ay babasagin niya ang pagmumukha nito. Pagtapos noon ay marami ng dahilan si Fante upang labanan lang siya ni Yeonwoo at nagmamakaawa na ito sa kanya subalit nagpapanggap pa rin si Yeonwoo na hindi niya ito naririnig. Hindi naman matiis ni Hanova ang ingay na nililikha ni Fante kaya naman iminungkahi niya kay Yeonwoo na pagbigyan niya na ito kahit isa lang. Sinang-ayunan naman ni Fante ang sinabi nito. Inilapag na ni Yeonwoo ang maso at narinig niya na sinigawan ni Hanova si Fante na pinapatahimik niya ito na siyang ikinagulat naman ni Fante. Lumingon naman si Yeonwoo at tinanong niya ito na kung bakit niya gagawin iyon. Nabuhayan naman ng loob si Fante sabay sabi niya na para masukat ang kanilang kakayahan bilang isang mandirigma. Tugon naman ni Yeonwoo na hindi siya papayag at dagdag niya pa na siya na ang nanalo dahil noong nag-usap sila noong huli ay sumuko na ito sa kanya. Nagalit na naman si Fante sa kanya at tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung ano ba ang mangyayari kapag naglaban sila at tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang makukuha kung sakaling maglaban sila. Tinanong naman siya ni Fante na kung sinasabi niya ba yan bilang isang mandirigma. Sinabi naman ni Yeonwoo na oo at kung sakali mang maglaban sila ay dapat pumusta siya at dagdag niya pa na kung wala siyang ipupusta ay kalimutan na lang nila ang paglalaban. Sinabi naman ni Fante na kung sino man ang matatalo ay pagsisilbihan nito ang nanalo at tinanong niya si Yeonwoo na kung ano ba sa tingin niya. Tinanong naman ni Yeonwoo na kung tatawagin bang kuya ng natalo ang nanalo. Sumang-ayon naman si Yeonwoo sa kanya at bigla naman siyang tumayo habang si Fante naman ay naiiyak dahil napagbigyan na siya sa kanyang kagustuhan. Nagsimula na silang maglaban sa labas at makalipas lamang ang ilang segundo ay bumalik na sila sa loob habang nag-uunat ng buto si Yeonwoo ay naging dalawang black eye naman ang nalikom ni Fante sa kanyang mata. Hindi naman makapaniwala si Hanova sa kanyang nakikita habang si Eudora naman ay masayang-masaya dahil panalo si Yeonwoo sa paglalaban. Habang papasok sila ay hindi naman akalain ni Eudora na matatalo ang anak ng Martial King na hindi man lang tumagal ng ilang segundo. Habang si Hanova naman ay napatanong na lang sa kanyang sarili na kung ano ba ang nangyayari. Bumalik na si Yeonwoo sa kanyang ginagawa at napasabi na lang siya na sa wakas ay makakapagmaso na siya ng payapa habang si Fante naman ay hindi pa rin makapaniwala dahil ayon pa sa kanya na magkasing lakas lamang sila nito nang nasa tutorial pa lamang sila. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung gaano ba kabilis ang kanyang paglakas sa maikling oras lang. Napaupo na lamang si Fante dahil labis pa rin ang kanyang pagtataka.
Tinawag naman ni Fante si Yeonwoo bilang kuya at tinanong niya ito na kung bakit siya nandito sa labas ng distrito sa halip na pumunta siya sa tore. Tinawag naman ni Yeonwoo si Fante at bigla namang umalis to si Fante at sinabi niya na walang kaedi-ideya ito dahil matagal niya na itong hinihintay. Sinabi naman ni Yeonwoo sa kanya na kung maaari ay tumahimik siya dahil hindi siya makakapag-concentrate kapag patuloy siyang naglilikha ng ingay. Nadismaya naman si Fante dahil inaakala niya na may sasabihin ito sa kanya subalit pinatahimik lamang siya. Kinumport naman siya ng kanyang kapatid na si Eudora habang si Yeonwoo naman ay ngumingiti at sa isip-isip niya na mayroon siyang rason kung bakit siya nandito. Kinagabihan ay nandito si Yeonwoo sa cafe at napaisip siya na sumabak agad ang kanyang kapatid pagkatapos ng tutorial sa tore at sa unang 10 araw ay natapos nila ang 10 palapag at dahil sa record na yun ay nagawa niyang makuha ang susi ni Hades bilang gantimpala. At ito din ang dahilan kung bakit nakakuha kaagad ng atensyon ang kanyang grupong Artia dahil pagkatapos nila sa tutorial ay nakapasa sila sa tinatawag na beginner zone sa loob lamang ng 10 araw. Ang mga manlalaro naman na makatapos ng mabilis sa pag-clear ng 10 palapag ay magkakaroon ng tsansa na makakuha ng susi ni Hades bilang reward. Subalit ang mga manlalaro na makakakuha lamang ng susi ni Hades ay kinakailangan nilang malampasan ang record sa madaling salita ay kinakailangan niyang matapos ang 10 palapag nang hindi aabot sa 10 araw. Naalala niya rin na ang sinabi ng kanyang kapatid sa kanya na pagtapos niyang matanggap ang gantimpala na susi ni Hades ay nagsisisi siya dahil huli niya nang napag-alaman na makukuha lamang ang susi ni Zeus sa tutorial at napasabi na lang siya na kung sinubukan niya ay kaya niya sanang manguna subalit hindi niya nagawa dahil mayroon lamang siyang isang tsansa na makapasok sa Treasury of Olympus. Naisip naman ni Yeonwoo na kailangan niyang maglaan ng oras upang hindi siya mahirapan kapag sasabak na siya sa tore at ang kanyang karanasan at kasanayan na natutunan sa tutorial ay malaking tulong ito para sa kanya at ngayon ay inihahanda niya na ang Ice of Guys upang mas maging mas malakas pa siya. Naisip naman ni Yeonwoo na sa pakiramdam niya ay parang karibal niya na ang kanyang kapatid. Subalit naisip niya rin na mayroon siyang pride bilang nakakatandang kapatid kaya naman hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan sa kanyang nakababatang kambal na kapatid. Sa kabilang banda naman ay galit na naman si Henova at sinabi niya na wala ng tahimik na araw simula nung dumating ang bastardong troublemaker na si Fante. Napahipak na lamang si Henova dahil ayon pa sa kanya na kahit ilang beses na niya silang sinigawan ay hindi man lang sila nakikinig sa kanya. Naalala niya naman si Jungwoo at ang kanyang mga kasamahan at dahil ganito rin sila dati at napahipak na naman si Henova dahil naaalala niya naman ang mga batang yun at ayon pa sa kanya na hindi na rin naman niya masisilayan muli ang mga yun at napaisip naman siya na talagang ang tumatanda na siya. Mayroon naman siyang kinuha sa pugon habang iniisip niya na dahil sa walang humpay niya nakakaisip sa mga bagay na yun ay napagdesisyonan niya naman na tama na muna ang kakatrabaho at napamura na naman siya. Bigla namang bumukas ang pintuan at nang makita yun ni Henova ay sinabi niya naman na sarado na sila ngayon kaya naman minungkahi niya na bumalik na lang siya bukas. Nanlaki naman ang mata ni Henova sa kanyang nakita at dito mayroong taong mahaba ang buhok at kulay pula ito at binati niya naman si Henova at tinawag niya itong master. Bumalik naman ang eksena kay Yeonwoo at dito ay umiinom na siya ng kape habang paulit-ulit niyang sinusuri ang kanyang oras at di kalaunan ay nagawa niya na itong ma-identify. Subalit pocket watch lamang ang lumalabas sa kanyang sistema at wala nang iba ngunit napagtanto niya naman na magagawa rin niyang makita ang patungkol sa orasan na ito kapag nadagdagan na naman ang kanyang karanasan. Maya-maya pa ay dumating sina Fante at Eudora at tinawag naman ni Fante si Yeonwoo at tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang ginagawa dito. Umupo na si Eudora at tinawag niyang Kuya Kain si Yeonwoo at habang papaupo na si Fante ay inasar naman siya ni Eudora na hindi niya kapareho mag-isip si Kain at dagdag niya pa habang nakatingin kay Yeonwoo na pupusta siya na nagpaplano siya ngayon kung ano ang gagawin niyang hakbang sa hinaharap. Nagtataka naman ang dalawa kung ano ang mga pinagsasabi ni Eudora at kaagad namang nagalit si Fante sa kanyang kapatid at sinabi naman ni Eudora na kung kuya ang tawag niya sa kanya ay tatawagin niya rin itong kuya. Habang nag-aaway ang dalawa ay sa isip-isip naman ng ating bida na pagtapos niyang makasama ang dalawang ito ay nagsisimula na siyang magandahan sa pagsasama ng magkapatid na ito at ayon pa sa kanya na kahit saan magpunta ang magkapatid ay nananatiling ganun pa rin. Bigla namang may napansin si Fante at napatanong siya na kung ano ba ang nangyayari at nagsiilaw naman ang kani-kanilang mga mata at dito mayroong taong naglalakad patungo sa kanila. Tinanong naman siya ni Fante na kung ano ba ang kailangan niya at kung sino ba siya. Sa isip-isip naman ni Fante na mayroon sigurong nagpakalat ng kanilang lokasyon na nagrenta sila ng lugar sa terrace ng cafe.
Tinanong naman ng lalaking ito na kung siya ba si Cain. Bago pa man napunta dito sina Yeonwoo, Fante at Edora ay ito muna ang nangyari at ipinaliwanag naman dito ang pagdating ni Fante at winasak niya ang bahagi ng lugar ni Henova subalit nagawa rin naman itong ayusin dahil may naka-install dito na mahika ng miyembro ng Night Watch na kung mawasak man ang bahagi ng pagawaan ni Henova ay mabilis lamang itong maisasaayos dahil sa mahika. Nang makita yun ni Yeonwoo ay napasabi na lang siya na wala naman dapat ikabahala si Henova sa pagkawasak ng kanyang pagawaan sa hinaharap dahil mayroon na itong mahika na nag-aayos agad. At dito gulong-gulo na si Henova dahil sa katanungan ni Yeonwoo sa kanya. Bumalik naman ang eksena at dito tinanong ng lalaking nakapula kung siya ba si Cain at tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung sino ba siya. Napangiti na lamang ang lalaki at agad niya namang sinabi na nagagalak siyang makilala siya at agad naman siyang nagpakilala na siya si Raham mula sa Red Zephyr clan at dagdag niya pa na umaasa siya na may sasali niya ito sa kanilang clan. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay marami nang pumunta at nagbigay ng kanilang card upang recruiten si Yeonwoo at napasabi na lang si Fante na sikat talaga ang kanyang kuya. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.